إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات ربي سلامه عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى القائل في محكم كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Tunay na ang lahat ng papuri ay para kay Allah. Atin siyang pinupuri at sa Kanya tayo humihiling at nagpapagabay at nagpapasalamat. Tayo ay nagpapakubkob kay Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at sa kasamaan ng ating mga gawa. At ako ay sumasaksi na walang dapat sambahin maliban lamang kay Allah. At ako ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang lingkod. Sumakanya nawa ang kapayapaan at gayon rin sa kanyang mga kasamahan, mga sumunod at tumangkilik sa kanyang gabay. O mga alipin ni Allah, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang nagsabi sa banal na Quran o sangkatauhan, matakot kayo sa inyong Panginoon na siyang nilikha kayo sa iisang sarili at nilikha mula dito ang kanyang asawa at mula sa kanila ay ginawa ang maraming lalaki at babae. At matakot kay Allah na siyang magtatanong sa inyo at huwag putulin ang ugnayan sa inyong kamag-anakan. Tunay na si Allah sa inyo ay lagi ang nakamasid. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Rawahul Bukhari. Na sino man ang nananampalataya kay Allah at sa huling araw ay ipatuloy ang mabuting ugnayan sa mga kamag-anak. Rawahu Bukhari. At sabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh taqulu man wasalani wasalahu Allahu wa man qata'ani qata'ahu Allahu." Rawahu Muslim. Ang raham o rahim o ugnayan sa kamag-anakan ay nakaugnay sa arsh. Sino man ang ipagpatuloy ang mabuting ugnayan sa mga kamag-anak ay magpapatuloy ang ugnayan kay Allah subhanahu wa ta'ala, at sino man ang putulin ang mabuting ugnayan sa mga kamag-anak ay puputulian ni Allah ang ugnayan sa Kanya. O mga mananampalataya, tunay na sa ating mga kamag-anak ay may dakila at may malaking kahalagahan at sila ay may karapatang dakila sa bawat isa sa atin. At sapat na sila ay parangalan sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa kanila, sapagkat sa pagpapatuloy ng mabuting ugnayan sa kanila ay kasabay nito ang patuloy na pakikipag-ugnayan kay Allah sa kanyang kabutihan, awa at biyaya. At sino man ang putulin ng relasyon sa kamag-anakan ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'mahum abasarahum." Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran,
at nakapag ginawa niyo at nagbigay kayo o nabigyan kayo ng pagkakataon at kayo ay gumawa ng korupsyon sa lupa at pinutol nyo ang inyong ugnayan sa inyong mga kamag-anak, sila ay ang mga isusumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala at gagawing mga bingi ang kanilang pandinig at bubulagin ang kanilang mga paningin. Sabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi makakapasok sa paraiso ang silang mga pumuputol ng mabuting ugnayan sa mga kamag-anak. O mga alipin ni Allah, walang pagkakaiba ng mga pananaw mula sa mga maaalam sa Islam at ang ating mga eskolar na ang pagpapatuloy ng mabuting ugnayan sa kamag-anak ay obligasyon sa Islam. At ang pagtakwil o pagputol ng ugnayan sa mga kamag-anak ay napakalaking kasalanan. Ang arham o kamag-anakan ay sila ay ang ating mga kapatid sa dugo o mga kamag-anakan na iisa ang pinanggalingang lolo at lola. Silang ating mga tiyuhin at tiyahin sa ama at ina at ang ating mga anak at ang kanilang mga anak. At ang pagpapatuloy ng ugnayan sa kanila ay sa kabutihan at katahimikan na ito ay para sa pamamagitan ng patuloy na pagdalaw sa kanila. Pagpapalitan ng kabutihan o mga natatanggap na biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagpapayuhan at pagkukonsultahan at pakipag-usap sa kanila ng mga mabubuting salita at ang pagsasalo-salo sa mga kasayahang mga at ipinagdiriwang halal at pagtutulungan sa oras ng kagipitan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laysal wasilu bil makafi walakin al wasil ladhi idha quti'at rahimahu wasalaha, rawahul Bukhari. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sa pagpapanatili ng ugnayan sa magkakamag-anak ang sa pamamagitan ng mabubuting pakikitungo lamang, bagkus ang nagpapanatili ng ugnayang ito ay ang siyang kapag napuputol ang ugnayan sa magkakamag-anak ay idinudugtong niya ito. Inulat ni Bukhari. Sabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu alal miskin sadaqatun wa hiya ala dirrahim tunthan sadaqatun wasilatun, rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sadaka sa mahihirap ay may isang gantimpala ng sadaka, at ang sadaka sa mga kamag-anakan ay may dalawang gantimpala ng sadaka kapag idinudugtong muli ang mabuting relasyon. Kaya't sino man ang ipagpatuloy ang ugnayan sa kamag-anakan sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila ng pananalapi at pagtulong sa kanila sa lahat ng bagay na ikabubuti at patuloy na pagbisita sa kanila, ay tunay nga na nagkakaroon ito ng patuloy na ugnayan sa ating mga kamag-anakan. Ngunit ang nangyayari sa ibang mga magkakamag-anak sa kabila ng nakatira sa iisang bayan ay hindi pa rin sila nagkakaroon ng pagdadalawan o pagbibisita sa bawat isa. Minsan ay umaabot pa ng 1, 2 hanggang 3 taon na hindi binibisita, at dahil dito ang sabi ng mga ulama, kapag hindi binibisita ng walang dahilan ang mga kamag-anak na umabot ng 3 taon ay binibilang silang mga kate o mga pumutol sa mabubuting relasyon sa kamag-anak. Ngunit sa ibang pagkakataon, kung hindi kaya makabisita ng palagian dahil na rin sa mga paghihirap ng biyahe, ngunit sa mga panahon ng Eid o nagdadamayan sila sa mga panahon ng paghihirap ay hindi ito ibinibilang na kate, bagkus patuloy na pagtutulungan, patuloy na pagbibisitahan, ito ay kinukonsidera na patuloy na magkakaroon ng mabuting ugnayan sa mga magkakapag-anak sa kondisyon na ito ay hindi natin puputulin sa kanila. Ngunit sa mga kamag-anak na mapaggawa ng kasamaan at mga kamag-anak na lumalabag sa pananampalatayang Islam ay inuobliga na sila ay iwanan o putulin ang relasyon sa kanila para sa ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kondisyon na pagkatapos sila pangaralan, pagkatapos silang pagsabihan, pagkatapos silang gabayan na muli sa pananampalatayang Islam at sila ay hindi sumama at bagkus sila ay patuloy na sumisira o sisirain ng iba pa sa pananampalatayang Islam, dapat sila
ay putulin ang relasyon sa kanila at hindi maging palagian na sila ay pupuntahan maliban na lamang na sila ay gabayan sa kabutihan. Nas'alallahu ta'ala ay yaj'alana minal wasilin li arhamina wa ay yaj'alana minal ladina yastabi'una al-qawl fayattabi'una ahsanahu. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abdullahi wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabi ajma'in wa ala at-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ang lahat ng papuri ay para kay Allah, ang Panginoon ng mga nilalang, at ako ay sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin kundi si Allah, ang nag-iisa, at ako ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo. Naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang pamilya na mabubuti at dalisay, at sa lahat ng kanyang mga sahaba at sa lahat ng mga sumunod sa kanila sa kabutihan hanggang sa huling araw. O mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang pagpapatuloy ng mabuting ugnayan sa mga kamag-anak ay dahilan ng pagbaba ng awa ni Allah sa atin, at siya rin nagiging dahilan ng pagkakaroon ng pananagana sa pananalapi at haba ng edad inshallah ta'ala. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu min ansabikum ma tusiluna bihi arhamakum fa inna silatar rahim mahabbatun fil ahli matharatun fil mal mansya'atu fil athar. At malaman nyo na mula sa mga lipi nyo na silang pinagpapatuloy ang mabuting ugnayan sa kamag-anakan, na tunay na ang silatur rahim o pagpapatuloy ng mabuting ugnayan sa kanila ay ang pagmamahal sa kanila at pagiging mabunga sa pananalapi at nagdudulot ng mabuting bakas. Kaya o mga alipin ni Allah, maging kabilang nawa tayo sa mga taong ipinagpapatuloy ang mabuting ugnayan sa mga kamag-anakan at pakitunguhan sila ng mabuti at sa pagmamahal at pag-unawa at pangalagaan ng maging patuloy ang mabuting ugnayan sa pagitan nila, sapagkat ayon sa hadith na inulat ni Anas radhiyallahu anhu, habang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa gitna ng kanyang malubhang karamdaman, bago siya pumanaw ay kanyang binibigkas, arhamakum, arhamakum. Rawahu Ibn Habban fi Sahih. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang tagubilin bago siya mamatay, habang siya ay nasa kalagitnaan ng kanyang malubhang karamdaman, ay binibigkas niya, maging mabuti kayo sa inyong mga kamag-anak, maging mabuti kayo sa inyong mga kamag-anak. Ito ang isinama ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga tagubilin bago pa siya ay pumanaw, na tayo bilang mga Muslim ay lagi ang ipagpatuloy ang mabuting ugnayan sa ating mga kamag-anak at pangalagaan ang ugnayang ito. Isang mabuting habilin na iniwan sa atin ng ating mahal na propeta, kaya't ito'y ating pangalagaan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa shay'un ati'u Allah ta'ala fihi a'jalu thawaban min wasilatir rahim, min silatir rahim, wa laisa shay'un a'jalu iqaban min al-baghi wa qati'atur rahim." Rawahu al-Baihaqi fi Sunanin bi isnadin hasan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang pagsunod kay Allah na dali ang binibiyayaan maliban pa sa pagiging mabuti sa kamag-anak, at walang dali ang pagpaparusang ipinatutupad si Allah sa mga taong sumuway maliban pa sa mga tumakwil at pumutol sa mabuting ugnayan sa mga kamag-anak. Hada wa sallu wa sallimu ala man umirtum bis salati was salamu alayhi. Qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين أجمعين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة إلا قضيته ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. 5 beses sa isang araw mag-alay ka.